Sa loob ng bagon, ang mga patay na katawan ay nakahandusay sa sahig, nilalamon ng apoy, at sa pinakadulo ay makikita ang anino ng isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng mga pinto. Sa itaas ng mga pinto ay may karatulang may numerong 377. Isang lalaking may suot na bota ng militar ang naglalakad sa loob ng bagon. Naglakad siya sa gitna ng apoy at usok. Lumapit siya sa mga pinto na ang salamin ay nabahira ng dugo. May maririnig na mga sigaw mula roon, o bigla ba itong nawala? Nandito lang iyon, lumayo ka, akin ito. Ang mga pasahero ay gumagapang sa sahig na tila naghahanap ng mga insekto. Humingi ng tawad ang binata at idinagdag na mas gusto niya ang mag-isa. Tahimik na tumingin sa unahan si Doc, at si Kim ay napamulagat sa gulat. Kinamot ng lalaking nakaberdeng jacket ang batok niya at sinabi, "Oo, sayang." Nagsimulang mag-isip si Doc na kung kakampi niya ito ngayon, tiyak ang kanyang kaligtasan. Kung hindi niya nabasa ang mga paraan ng kaligtasan, iba sana ang kanyang naging sagot. Tinapik ni Kim ang balikat ng lalaki at idinagdag kung maaari ba itong lumayo. Lumayo siya dahil may hindi pa siya tapos na gawain sa kanyang lola sa likuran niya. Naalala ng lalaki na siya pala ay isang mambabasa na alam ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Nang makita siya ng personal, ngumiti ang binatang nakaberdeng jacket at tumingin sa gilid na parang demonyo, sinasabing hindi niya hahayaang makatakas ang insektong nahuli niya. Ang nanginginig na katawan ng isang babae ay nakahandusay sa sahig at may dugo sa paligid. Hinawakan ni Doc ang kamay ng lalaki. Nanigas si Kim at tumingin sa unahan sa gulat. Tumingin palayo ang lalaking nakaberdeng jacket at sinabing ngayon ay nagpapanggap siyang mandirigman ng hustisya, o kaya'y may hati siyang personalidad. Ngumiting tumingin si Doc sa binata na nagsabing pare-pareho lang naman ang mga matatanda. At naisip niyang pinaalala nito kung gaano siya nenas noong binasa niya ang mga paraan ng kaligtasan, palagi raw itong magiging daga na parang teenager. Lumingon si Kim at napansin na lumalabas na siya pala ang uri ng taong pinakakinamumuhian niya. Tumingin si Doc sa kanya sa gulat. Iniulat na ang karakter ni Kim Do-kya ay bumababa ang pagtingin sa kanya. Biglang lumitaw ang isang abiso na nagsasabing bumaba ang antas ng pagkakaunawaan sa karakter. Tumingin ng mabuti si Kim sa lalaki at sinabi ang kanyang sinabi. Ang binatang nakaberdeng kasuotan ay kumaway ng kamay at mula rito ay lumipad ang agos ng enerhiya ngunit pamalya. Nagliyab ang kanyang mga mata at idinagdag na dapat siyang umiwas. Tumingin palayo si Kim at sinabing hindi iyon masama. Nanggalit ang ngipin ni Doc, kumunat ang noo, at naisip niyang alam niyang may gagawin talaga ito. Ang gagawing ito ay eksaktong tulad ng kanyang inaasahan. Hinagisa ni Kim ng mahiwagang suntok ang balikat ng lalaki, na tinakpan ang mukha niya habang sumisigaw, "Ipaano ito?" Pumikit si Doc, pinilipot ang bibig habang hawak ang kamay na tinamaan, at napagtantong ito ay isang eksklusibong kasanayan ng katangiang Chona. Tumayo ang lalaking nakaberdeng jacket na nakayuko ang ulo, nababalutan ng maitim na mana. Isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing level 1 eclipse skill. Ibinuka ni Kim ang kanyang mga braso at umikot ang mga agos ng enerhiya sa paligid niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Doc na nagagamit na niya ang kanyang mga kakayahan. Sumuntok ang blondeng lalaki ngunit nakaiwas ang kalaban at tumama ang kamao sa sahig. Itinaas ni Kim ang kamao at masayang idineklara na siya'y naging napakalakas na. Ngumiti ang lalaki at tumingin sa gilid. Naalala ni Doc na dahil sa kanyang mga talento, kinuha siya ng pangunahing karakter sa kanyang panig sa kabila ng kanyang pagiging psychopath. May lumitaw na screen ng impormasyon, tumaas ang antas ng pagkakaunawa niya kay Kim Do-kya. Ibinaon ni Doc ang ulo habang hawak ang balikat at inisip kung dapat ba niyang gamitin ito. Isang abiso ang lumitaw na naabot na ang mga kondisyon para gamitin ang unang yugto ng eksklusibong kasanayan mula sa pananaw ng Omniscient Reader. Tumingin ang lalaki sa screen na may gulat, iniisip kung ano ang Omniscient Reader. Kumalat ang usok sa buong bagon at isang sigaw ng lalaki ang narinig. Saan napunta ang mga salagubang na iyon? Nagulat ang mga pasahero at tumingin sa dulo ng bagon, nakanganga. Isa sa kanila ang sumigaw, "Anong klaseng tunog iyon?" Sumuntok si Kim ngunit yumuko ang lalaki at naiwasan ang atake. Nagalit ang binatang nakaberdeng jacket, nagngalit ang ngipin at muling sumugod.
Umiwas si Doc habang ang kalaban ay sumipa mula mababa paitaas. Tumingin si Kim ng puno ng galit, binuka ang bibig at sumigaw kung bakit hindi niya ito matamaan. Tumangala si Doc sa lalaki at bahagyang ibinuka ang bibig, iniisip. Siyempre hindi niya matatamaan. Isang screen ang lumitaw na nagsasabing na-activate ang unang yugto ng eksklusibong kasanayan ng Omniscient Reader. May lumabas na malabong bintana na may nakasulat na kanang balikat. Maingat na tumingin si Doc sa unahan. Sumuntok si Kim mula sa kanan at mabilis na umiwas ang lalaki. Nagpakita ng ekspresyon ng binatang nakaberdeng jacket at itinaas ang kamay. Isang malabong mensahe ang lumitaw na may salitang mukha. Sumuntok si Kim patungo sa mukha ng lalaki. Nanggalit ang ngipin nito at umurong. Napagtanto ni Doc na sa sandaling na-activate niya ang ikalawang kakayahan, nagsimulang malito ang lalaki. Nakita nito ang papalapit na kamao at naunawaan niyang siya ay isang omniscient reader. Nagsimula niyang hulaan ang bawat galaw na parang binabasa ang kanyang isipan. Isang malakas na sigaw ng lalaki ang umalangaw-ngaw sa bagon. Binuka ni Kim ang bibig, iwinasiwas ang mga braso, nagningning ang mga mata sa galit at sumigaw kung gaano ito kabilis. Nakahandusay si Doc sa sahig, nakasandaw sa kanyang mga kamay, tumingin sa gilid at naisip. Sa tulong ko, puro iwas lang ang kaya niya. Hindi pa siya handang umatake. Kailangan ko lang bumili ng kaunting oras. Ibinaon ni Kim ang mga kamay at tumingin ng may galit sa lalaki na nagsabing may 2 minuto na lang siya. Tumingin si Doc sa gilid, ang timer ay nagpapakita ng 1 minuto at 58 segundo. Nalito si Kim at tumingin sa kanya. Ibinalik ni Doc ang tingin sa unahan, iniisip na kung mapapatay niya ang matandang babae, matatapos ang senaryo. Nanggalit ang ngipin niya at iniunat ang kamay patungo sa babaeng nakahandusay, iniisip na anuman ang mangyari ay hindi niya ito maaaring hayaan makapunta sa susunod na senaryo. Ngumiti si Kim ng malapad, ipinasok ang kamay sa loob ng jacket at sinabing alam niyang gagawin niya ito. Napalingon si Doc sa gulat. Nakita niya ang isang maliit na kutsilyo sa kamay ng lalaki. Isang malabong abiso ang lumitaw na may salitang puso. Lumapit si Kim at itinaas ang kutsilyo sa ibabaw ng ulo. Sa lumitaw na bintana, nakasulat na ang kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo ay level 1. Hinayla ni Doc ang katawan ng matandang babae at niyakap ito, tinatakpan ang sarili habang sumugod ang kalaban. Nanggalit ang ngipi ng lalaki sa sakit, pawis na umaagos sa mukha, at may hiwa sa kanyang kamay na naglalabas ng maitim na mana. Pakiramdam niya'y nasusunog ang kanyang balat. Ngayon malinaw na siya'y baliw sa digmaan. Lumuhod si Kim at tiningnan ang kutsilyong nakabaon sa sahig, nagngalit ang ngipin at binuhat ang babae. Humakbang siya habang nanginginig ang mga binti, pilit hinahawakan ang babae kahit nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niyang ang kamatayan ay nasa likuran na niya. Ibinuka ni Doc ang bibig at itinaas ang mga mata, iniisip. Kapag natalo ako ngayon, mamamatay ako. Dahil ang mahihina ay namamatay, ang malalakas ang nabubuhay. Isang napaka-predictableng mundo. Naisip niya kung hindi ba palaging ganito ang mundo. Naalala ni Doc ang sarili niyang nakaupo sa lupa, tinatakpan ng mukha habang may sumisipa sa kanya. Isang mundong kung saan ang tao ay lobo sa kapwa-tao, kung saan ang malalakas ay kumakain sa mahihina. Naalala niya ang sarili na nakayuko sa opisina ng amo habang binabato siya ng mga papel. Napagtanto niyang mas naging malinaw ang katotohanang iyon. Nagpasya siyang kailangang maging mas malakas siya kung gusto niyang mabuhay. Ibinaba niya ang babae sa sahig habang papalapit mula sa likuran ang nakangiting kaaway na may hawak na kutsilyo. Tinawag siya ng binatang nakaberdeng jacket na matanda at sinabing wala na siyang lakas kahit tumakbo. Iminungkahi nitong tapusin na ito dahil halos wala na silang oras. Tumangala si Doc ng buong tapang. Isang pulang salitang lumitaw ng malaki, kaduwagan. Ngumiti si Kim at ibinaba ang ulo nang marinig ang salitang Chuingong High School, 2 taon. Nakatalikod si Doc sa lalaki at nagpatuloy sa pagsasalita kung sa tingin ba niya ay maituturing na buhay ang mga itlog ng insekto. Nagtanong ang lalaki sa gulat kung anong klaseng kalokohan iyon. Itinaas ni Doc ang kamao na may hawak na uod ng insekto at sinabing, "Sumagot ka." Muling lumitaw ang malaking pulang sulat, humahantong sa kamatayan. Tumingin si Doc sa gilid at dinurog ang uod matapos sabihin ang sagot. "Oo."
Kaagad lumitaw ang maraming mensahe na nagsasabing nakatanggap siya ng 100 coins bilang karagdagang gantimpala sa pagpatay ng isang buhay na nilalang. Walang pakialam na tumingin si Kim habang hawak ang kutsilyo at sinabing bakit niya ito dapat intindihin. Iwinasiwas ng binatang nakaberdeng jacket ang kanyang sandata sa nalilitong kalaban. Isang screen ang lumitaw na nagsasabing nakatanggap siya ng mga coin at kung gusto ba niyang panuurin ang tutorial sa paggamit nito. Nanggalit ang ngipin ni Doc at tumitig sa kalaban, iniisip na laktawan ito at ilaan ang 2,700 coins sa pisikal na lakas. Isang abiso ang lumitaw, ang 2,700 coins ay nailaan na sa pisikal na katangian. Tatlong bintana ang lumitaw na nagsasabing ang antas isang pisikal na katawan ay na-upgrade sa antas 10. Biglang tumaas ang kanyang pisikal na lakas at tibay. Sinaksak ni Kim ang lalaki diretso sa puso. Tumama ang sandata ngunit hindi tumagos. Nanatiling nakatayo si Doc habang ipinatong ng kalaban ang dalawang kamay sa kutsilyo at pinilit idiin ito. Tumalon palayo si Kim sa gulat at nagtanong kung paano iyon nangyari. Ipinaliwanag ni Doc na sa panahon ng pagpaparami, ang mga tipaklong ay nangangitlag ng mahigit 100 sa isang pagkakataon. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib at tumitig sa lalaking nakaberdeng jacket, sinasabing hindi siya ang mamamatay, kundi ito. Isang screen na may timer ang lumitaw, 57 segundo. Tumingin si Kim na may demonyong titig at ngumisi, winasiwas ang kutsilyo at sumigaw na mamatay na siya. Patuloy siyang sumaksak habang nagngangalit ang ngipin. Nanatiling nakatayo si Doc at tumitig sa unahan. Isang bintana ang lumitaw na may 4th na segundo, pagkatapos ay 2 segundo na lang ang natitira. Isang mensahe ang lumitaw. Tapos na ang oras. Nagsisimula na ang koleksyon ng bayad. Sumabog ang dugo sa lahat ng direksyon kasabay ng mga sigaw ng mga pasahero. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!